Ang unang putok ng baril ang gumising sa natutulog na takot sa puso ni Ana, isang matinis at nakabibinging tunog na sinundan ng sigawan. Pagkatapos ay ang malakas na kalabog ng nabasag na salamin. Nagmula ang lahat sa grand staircase sa ibabang palapag ng mansyon ng mga Villar. "Ma?" Halos pabulong na tawag ni Ana sa kanyang ina, si Elenita. Kanina lang, magkasama sila sa kusina, nagpupunas ng mga kubyertos. Kanina lang, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mahinang pag-awit ng kanyang ina at ang walang katapusang pangaral nito tungkol sa tamang pag-aasikaso sa mga bisita ni Don Ricardo. Isang iglap, nawala ang lahat ng yon, napalitan ng lagim. Kasunod ng isa pang putok, naramdaman ni Ana ang paghila ng kanyang ina sa kanyang braso. Itinulak siya nito, papasok sa isang maliit na utility closet sa ilalim ng hagdanan ng mga katulong. "Huwag kang lalabas, Ana. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis dito." Nanginginig ang boses ni Elenita. Bakas ang matinding takot sa mga mata nito. "Pero ma, paano ka?" "Ako ang bahala. Sanay na ako sa mga ganito. Magtago ka lang," sabi nito bago isara ang pinto. Isang kasinungalingan. Alam ni Ana na kasinungalingan yon. Walang sino man ang sanay sa ganito. Napasandal si Ana sa malamig na pader. Pinipigilan ang sariling humikbi. Sa maliit na siwang ng pinto, tanaw niya ang isang bahagi ng pasilyo. Nakita niya ang mga anino ng mga lalaking nakaitim, gumagalaw ng mabilis at may disiplina. Hindi sila ordinaryong magnanakaw. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado, parang mga sundalo. Narinig niya ang boses ng isa sa kanila, malamig at walang emosyon. "Walang ititira. Siguraduhin ninyong makukuha ang tagapagmana." Ang tagapagmana, si Sir Miguel. Bigla ang imahe ng binatang amo ay pumasok sa isip ni Ana. Kanina lang, nakita niya ito mula sa bintana ng kusina. Nakatayo sa may hardin, may kausap sa kanyang cellphone, gusot ang noo at tila problemado. Ang supladong tagapagmana, iyon ang tawag sa kanya ng ibang mga katulong. Laging seryoso, laging malayo ang tingin. Para bang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang sigaw ang pumunit sa kanyang mga iniisip. Isang sigaw ng isang lalaki, puno ng sakit. Sumilip siyang muli. At doon, sa gitna ng pasilyo, nakita niya si Miguel Villar. Nakahandusay sa sahig, may tama ng baril sa binti, at pilit na gumagapang palayo. Isang lalaking nakamaskara ang dahan-dahang lumapit dito. Itinaas ang baril at itinutok sa ulo ni Miguel. Tumigil ang paghinga ni Ana. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ito na ang katapusan. Katapusan ng nag-iisang tagapagmana ng Villar Corporation. Sa isang sulok ng kanyang isip, may bumubulong. "Huwag kang gumalaw. Manatili ka dyan. Hindi mo sila kaya." Iyon ang boses ng takot. Ang boses na nagsasabing, "Isa ka lang katulong. Wala kang laban." Pero may isa pang boses na mas malakas. Ang boses ng kanyang ina na laging nagsasabi, "Ang tama ay laging tama, Ana. Kahit mahirap, kahit nakakatakot." Nakita ni Ana ang isang malaking porselanang florera sa tabi ng pintuan ng closet. Mabigat, matigas. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang iglap na puno ng adrenaline, marahas niyang binuksan ang pinto. Dinampot ang florera gamit ang dalawang kamay at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagpalo nito sa ulo ng lalaking babaril sana kay Miguel. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ang lalaki na walang malay. Natulala si Ana sa kanyang ginawa. Ang basag na florera ay nakakalat sa sahig kasama ang lalaking walang malay. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga putukan kanina. Napalingon si Miguel at sa gitna ng sakit na gumuguhit sa kanyang binti, nakita niya ang babaeng kanina lang ay abala sa kusina. Ang mga mata nito, bilog at nagniningning sa takot.
ngunit may determinasyon. Isang katulong. Isang katulong ang nagligtas sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga mata ni Miguel. Isang pagtataka na mas malalim pa sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang katahimikan ay binasag ng mga sigaw mula sa malayo. Hanapin ninyo siya. Bawat sulok ng mansyon na ito, halughugin. Natauhan si Ana. Wala silang oras. Sir, kailangan na nating umalis dito. Hinawakan niya ang braso ni Miguel at isinukbit sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang bigat nito, ang init ng dugo na dumadaloy mula sa sugat nito. Saan tayo pupunta? Hirap na tanong ni Miguel. Bawat salita ay may kasamang sakit. May alam po akong daan. Dito po tayo. Inakay ni Ana ang naghihinala at sugatang si Miguel palayo sa karahasan. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang binti ni Miguel ay pabigat ng pabigat at ang mga yabag ng mga humahabol sa kanila ay palakas ng palakas. Dinala niya si Miguel sa silid-aklatan ni Don Ricardo, isang lugar na puno ng mga libro at alaala ng kapayapaan. Itinulak niya ang isang malaking estante ng mga libro, isa na mukhang nakadikit sa pader. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig at isang bahagi ng pader ang bumukas, nagpapakita ng isang madilim at makipot na pasilyo. Ano to? Gulat na tanong ni Miguel. Lagusan po ito ng mga dating katulong. Papunta po ito sa likod ng hardin. Pabulong na sagot ni Ana, habang maingat na inaalalayan si Miguel papasok. Halos hindi sila magkasya sa loob. Amoy luma at alikabok ang hangin. Nang makapasok na sila, dahan-dahan at walang ingay na isinara ni Ana ang lihim na pinto. Naging ganap ang dilim. Ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling mabibigat na paghinga at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Maya-maya lang, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Pumasok ang mga lalaking humahabol sa kanila. Ang kanilang mga boses ay malinaw na naririnig mula sa loob ng kanilang pinagtataguan. Wala siya rito. Buwisit. Imposibleng nakalayo na yon. Sugatan ang target. Sumandal si Ana sa pader, nanginginig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig para pigilan ang anumang tunog na maaring magpahamak sa kanila. Sa tabi niya, naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Miguel. Sila ay magkadikit, balikat sa balikat, sa loob ng maliit na espasyo, parehong nakikinig sa panganib na nasa kabilang pader lang. Narinig nila ang mga yabag na papalapit sa estante ng mga libro. Humigpit ang kapit ni Miguel sa braso ni Ana. Isang boses ang nagsalita, malapit na malapit sa kanila. Sigurado kayo? Parang may kakaiba sa lugar na ito. Katahimikan. Pakiramdam ni Ana ay 100 taon ang lumipas. Pagkatapos, isang boses ang sumigaw mula sa malayo. Hayaan niyo na yan. Baka nasa labas na. Halika na. Unti-unti, papalayo ang mga yabag hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ngunit hindi pa rin gumalaw sina Ana at Miguel. Nanatili sila sa dilim, nakikiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas bago nagsalita si Miguel sa isang halos walang boses na pabulong. Salamat! Bago pa man makasagot si Ana, narinig nila ang isang utos mula sa labas, malakas at malinaw, na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Walang titigil hanggat hindi niyo nahahanap ang tagapagmana, buhay o patay. Ang dilim sa loob ng lihim na pasilyo ay nakakabingi. Para kay Miguel, mas masakit pa ito kaysa sa humihilab na sugat sa kanyang binti. Ang dilim, ang sikip, ang amoy ng alikabok, lahat ay simbolo ng isang bagay na kinamumuhian niya, ang pagkawala ng kontrol. Katabi niya ang babae, si Ana. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, ang init ng balikat nito na nakadikit sa kanya. Isang katulong, ang anak ng kanilang labandera. At ngayon, ang buhay niya ay nakasalalay
sa mga kamay nito. Salamat, ulit niya. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng bigat. Isang salita na bihirang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito sumagot. Siguro ay hindi nito narinig. O siguro, tulad niya, pinakikinggan nito ang bawat kaluskos sa labas. Nang sa wakas ay tumahimik na ang buong paligid, naramdaman niya ang paggalaw ni Ana. Dahan-dahan itong binuksan ang pinto ng kaunti, sapat lang para makita ang walang taong silid-aklatan. Kailangan na po nating umalis, sir, pabulong nito. Tinulungan siya nitong tumayo. Bawat galaw ay parang libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang binti. Napangiwi siya sa sakit. Bakit mo ginawa yon? Hindi niya napigilang itanong habang inaalalayan siya nito, palabas ng lagusan. Ang tanong ay matagal nang naglalaro sa kanyang isip. Ang galin po, sir? Bakit mo ako tinulungan? Pwede ka namang magtago na lang. Pwede kang tumakbo. Huminto ito saglit sa paglalakad at tumingin sa kanya. Kahit sa dilim, nakita ni Miguel ang sinseridad sa mga mata nito. Dahil iyon po ang tama. Ang tama. Ganoon kasimple? Sa mundo ni Miguel, walang bagay na ganoon kasimple. Ang bawat kilos ay may motibo. Ang bawat tulong ay may kapalit. Nasanay siyang basahin ang mga tao, hanapin ang kanilang mga hidden agenda. Pero sa babaeng ito, wala siyang makita. At iyon ang mas lalong nakapagpabagabag sa kanya. Maingat silang gumapang palabas ng mansyon gamit ang mga daan na tila kabisado ni Ana. Iniiwasan nila ang mga security camera na alam ni Miguel na naroroon, pero tila alam din ni Ana kung saan ang mga blind spot nito. Nang marating nila ang mataas na pader sa likod ng hardin, akala ni Miguel ay hanggang doon na lang sila. Pero may binuksang maliit na pinto si Ana sa isang sulok, natatakpan ng makakapal na baging. Isang pinto para sa mga hardinero. Nasa labas na sila, nasa kalsada, pero hindi pa rin sila ligtas. Naramdaman ni Miguel ang pagkahilo. Ang dugo mula sa kanyang binti ay patuloy sa pag-agos. Sir, okay lang po kayo? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Ana. Bago pa siya makasagot, nanlabo ang kanyang paningin at halos bumagsak siya sa lupa. Ngunit dalawang payat pero matatag na braso ang sumalo sa kanya. Sandali lang po, sir, sabi ni Ana. Hinubad nito ang alampay sa kanyang leeg. Isang murang tela na may disenyo ng maliliit na bulaklak at walang pag-aalinlangang itinali ito ng mahigpit sa kanyang sugat para pigilan ang pagdurugo. Napatingin si Miguel sa mga kamay nito. Maliit at magaspang sa trabaho pero hindi nanginginig. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kalsada, nakita ni Miguel ang determinasyon sa mukha ni Ana. Hindi na ito ang anino na tahimik na naglilinis sa mga sulok ng mansyon. Sa harap niya ay isang babaeng matapang. Pero ang isip ni Miguel, na sinanay na magduda sa lahat, ay nagsimulang magtanong, paano nito nalaman ang lahat ng lihim na daan? Ang blind spot ng mga kamera, ang lihim na pinto sa pader. Ang pagkilos ba nito ay purong kabutihan o bahagi ng isang mas malalim na plano? Baka naman pain siya, isang tau-tauhan na magdadala sa kanya sa tunay na kalaban? Kailangan nating makahanap ng matataguan, sabi niya. Pilit itinatago ang hinala sa kanyang boses. Hindi tayo pwedeng manatili dito. May alam po akong murang inn malapit dito. Pwede po tayong magpalipas ng gabi doon, mungkahi ni Ana. Pumayag si Miguel kahit labag sa kanyang loob. Ang pumasok sa isang lugar na hindi niya kilala, kasama ang isang taong hindi niya lubusang pinagkakatiwalaan, ay labag sa lahat ng kanyang instinct. Pero wala siyang pagpipilian. Bawat minuto, nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Nakarating sila sa isang maliit at lumanang gusali. Nagbayad si Ana gamit ang kaunting perang nakuha niya mula sa kanyang pitaka. Kinuha nila ang pinakasulok na kwarto. Pagpasok nila, agad na isinara at nilock ni Ana ang pinto. Dito po muna tayo, sir. Tatawag po ako ng tulong. Sabi nito, kinukuha ang kanyang lumang cellphone. Huwag.
Napahinto si Ana at napatingin sa kanya. Huwag kang tatawag ng pulis. Huwag kang tatawag sa mansyon. Mariing utos ni Miguel. Hindi natin alam kung sino ang sangkot dito. Ang pag-atake ay planado. Malamang may mga tao sa loob na kasabwat. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Ana, pero tumango ito. Sino po ang tatawagan natin? Isa lang ang pumasok sa isip ni Miguel. Isang tao na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isang tao na naging mentor niya sa kumpanya. May isa lang tayong pwedeng pagkatiwalaan. Kinuha niya ang kanyang spare phone, isang simpleng telepono na lagi niyang dala para sa mga emergency, mula sa lihim na bulsa ng kanyang coat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdadial siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at sakit. Hello, Miguel, ikaw ba yan? Diyos ko, anong nangyari? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Boses ni Ramon Castillo, ang dating CEO ng Villar Corp at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Tito Ramon, hirap na sabi ni Miguel, kailangan ko ng tulong ninyo. Ibinigay niya ang kanilang lokasyon. Nangako si Ramon na darating siya kaagad at sila lang ang dapat mag-usap. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Miguel sa pader at napapikit. Naramdaman niya ang isang patak ng pag-asa. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Ana na nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang mga mata nito ay mahirap basahin. At muli, bumalik ang tanong sa kanyang isip. Sino ka ba talaga, Ana Reyes? Bigla, may malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto. Buksan niyo to! Alam naming nandyan kayo! Nagkatinginan sila ni Ana. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat at takot. Napakabilis. Paano sila natunton ng ganoon kabilis? Ang pag-asa na naramdaman ni Miguel kanina ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na takot. Baka nga, tama ang kanyang hinala. Baka ang babaeng kasama niya ay hindi kanyang tagapagligtas, kundi ang simula ng kanyang katapusan. Napatayo si Ana. Ang puso niya ay kumakaripas paakyat sa kanyang lalamunan. Si Miguel naman, sa kabila ng kanyang sugat, ay pilit na bumangon at humanap ng anumang bagay na pwedeng gawing armas. Ang mga katok ay malalakas at mapilit. Parang gusto nang gibain ang pinto. Sino yan? Sigaw ni Miguel. Ang boses ay nagpapakita ng tapang na hindi tugma sa kanyang nanghihinang katawan. Miguel, ako to, si Ramon. Buksan mo ang pinto. Isang pamilyar na boses. Para kay Miguel ito ang tunog ng kaligtasan. Para kay Ana, isa lang itong boses ng isa sa mga makapangyarihang taong pinagsisilbihan niya. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, si G. Ramon Castillo. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Agad nitong inalalayan si Miguel. Diyos ko, Miguel, mabuti na lang at ligtas ka, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng ginhawa. Tumingin ito kay Ana. Isang mabilis na sulyap ng pagtataka. At ikaw, Hija? Tinulungan niya po ako, Tito? Sagot agad ni Miguel. Hindi na nagsalita pa si Ramon. Ang kanyang kilos ay mabilis at episyente. Kinuha niya ang first aid kit mula sa kanyang sasakyan at nilinis ang sugat ni Miguel ng may kasanayan. Habang ginagawa niya ito, sinabi niyang mayroon siyang isang safe house sa labas ng syudad kung saan sila pwedeng magtago. Ang biyahe ay tahimik. Si Miguel ay nakasandal sa bintana, tinitiis ang sakit. Si Ana naman ay nasa likod, yakap ang kanyang sarili, pakiramdam ay wala siya sa lugar. Si J. Ramon ay seryosong nagmamaneho, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Miguel sa rearview mirror. Mukha siyang isang ama na nag-aalala sa kanyang anak. Ang safe house ay isang simpleng ngunit modernong bahay sa loob ng isang tahimik na subdivision. Malinis, walang masyadong gamit, halatang hindi tinitirhan. Dito muna kayo, ligtas dito. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Ramon. Inihiga si Miguel sa isang sofa. Huwag kayong mag-alala.
Ang mga salitang iyon ay dapat nagbigay ng kapanatagan kay Ana, pero may kung anong kaba pa rin siyang nararamdaman. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Miguel. Nakita ni Ana ang pangalan sa screen. Patricia Jimenez, ang madrasta. Sinagot ito ni Miguel. Hello, tita. Miguel, anak. Diyos ko, buhay ka. Nasaan ka? Anong nangyari? Ligtas ka ba? Sunod-sunod na tanong ng babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng pag-aalala, at tila nagpipigil ng iyak. Napakunot ang noo ni Ana habang nakikinig. May mali. Ligtas po ako, tita. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Miguel. Pilit pinapakalma ang kanyang madrasta. Salamat sa Diyos. Halos mamatay ako sa pag-aalala. Ang ama mo ay nasa ospital. Kritikal ang kondisyon. Kailangan mong umuwi, Miguel. Hindi po ako pwedeng umuwi. Delikado, sabi ni Miguel. Narinig ni Ana ang biglaang pagbabago sa tono ni Patricia. Nawala ang panginginig. Napalitan ng isang matalas at malamig na tanong. Kasama mo ba ang anak ni Elenita? Nanigas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Bakit siya ang hinahanap? Opo, sagot ni Miguel. Ang boses ni Patricia ay bumalik sa pagiging hysterical. Mag-iingat ka, anak. Baka kung ano ang gawin sa'yo ng babaeng yan. Umuwi ka na. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Miguel. Nag-aalala lang siya. Pero hindi yon ang narinig ni Ana. Ang narinig niya ay isang perpektong pag-arte na may isang saglit na pagkakamali. Isang saglit na nagpakita ng tunay na kulay sa likod ng maskara. Gabi na. Natutulog na si Miguel sa kwarto dahil sa gamot na ibinigay ni Ramon. Si G. Ramon naman ay nasa sala. May mga kausap sa telepono. Si Ana, hindi mapakali, ay kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Pasensya na sa abala, Hija, sabi ni Ramon nang mapansin siya. Ngumiti ito. Isang mabait na ngiti. Ang tapang mo. Utang namin sa'yo ang buhay ni Miguel. Ginawa ko lang po ang tama. Mahinang sagot ni Ana. Ang iyong ama ay nasa ospital, nasa critical na kondisyon, mukhang inatake sa puso dahil sa gulat. Malungkot na sabi ni Ramon. Bago siya mawalan ng malay, may binilin siya. May isang kahon daw siyang itinago sa kanyang opisina. Isang bagay na napakahalaga. Baka iyon na ang sagot sa lahat ng ito. Isang kahon, isang posibleng sagot. Kinagabihan, hindi makatulog si Ana. Masyadong maraming tumatakbo sa kanyang isip. Tumayo siya at sumilip sa bintana ng kanyang kwarto. Umaasang ang malamig na hangin ay papakalmahin siya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno sa hardin, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Si G. Ramon. May kausap ito sa telepono. Hindi marinig ni Ana ang mga sinasabi nito, pero kitang-kita niya ang mukha nito dahil sa liwanag ng buwan. Nawala ang mabait na ngiti. Nawala ang nag-aalalang mga mata. Ang nakita ni Ana ay isang mukha na blangko, malamig, at walang anumang emosyon. Ang mga mata nito ay matalas, nakatingin sa kawalan, na para bang may tinitimbang na isang malaking desisyon. Hindi iyon ang mukha ng isang nag-aalalang kaibigan na nagmamalasakit. Iyon ay mukha ng isang taong nagkakalkula. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang isang pamilyar na takot. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot niya sa mga lalaking may baril. Ito ang takot sa isang kalaban na hindi mo nakikita. Nagising si Miguel na mas magaan ang pakiramdam. Ang sakit sa kanyang binti ay naroon pa rin, pero kaya na niyang tiisin. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang sinabi ni Ramon kagabi. Ang tungkol sa kahon sa opisina ng kanyang ama. Kailangan nilang makuha iyon. Hindi kayo pwedeng pumunta doon. Masyadong delikado. Pagtutol ni Ramon nang sabihin ni Miguel ang kanyang plano. Kailangan, Tito. Kung nandoon ang sagot, kailangan nating malaman. Giit ni Miguel.
Hindi ako pwedeng magtago na lang dito habang ang ama ko ay nag-aagaw buhay at ang kumpanya ay nanganganib. Nakita ni Miguel ang pag-aalala sa mukha ni Ramon, pero sa huli, tumango rin ito. Kung ganoon, kailangan natin ng magandang plano. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok. Ang plano ay simple pero mapanganib. Gaganapin ang isang emergency board meeting sa Villar Tower ngayong gabi. Magkakaroon ng maraming tao. Gagamitin nila ang pagkakataong yon para makapasok ng hindi napapansin. Pero kailangan mo ng kasama, Miguel. Isang taong hindi nila paghihinalaan, sabi ni Ramon, at ang mga mata nito ay napatingin kay Ana na tahimik na nakikinig sa isang sulok. Napatingin din si Miguel kay Ana. Ang ideya ay tila katawa-tawa, isang katulong sa isang board meeting. Magpapanggap kayong mag-asawa na dadalo sa isang event sa kabilang function hall. Bibigyan ko kayo ng mga access card, paliwanag ni Ramon. Walang maghihinala sa inyo. Habang abala ang lahat, pupunta kayo sa opisina ni Ricardo. Walang ibang pagpipilian si Miguel. Kinagabihan, dinalhan sila ni Ramon ng mga damit. Para kay Miguel, isang formal na suit. Para kay Ana, isang simpleng pero eleganteng itim na bestida. Nang lumabas si Ana mula sa silid pagkatapos magbihis, natigilan si Miguel. Ang buhok nito na laging nakatali ay nakalugay na ngayon, malambot na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang bestida ay simple lang, pero sa kanya, nagmukha itong mamahalin. Ang dating anino sa mansyon ay biglang nagkaroon ng liwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel si Ana hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babae. Naramdaman niya ang kakaibang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Agad niyang iwinaksi ang pakiramdam na yon. Focus, Miguel. This is a mission. Okay na ba yan? Tanong ni Ana. Tila naiilang. Oo, halika na. Sagot ni Miguel. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ang kanyang boses. Ang pagpasok sa Villar Tower ay mas madali kaysa sa inaasahan nila. Ang mga access card na ibinigay ni Ramon ay gumana. Pumasok sila sa elevator kasama ang ilang mga empleyado na abala sa kanilang mga usapan. Para maging kapani-paniwala, inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa baywang ni Ana. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Relax, bulong niya. Umasta kang normal. Nang nasa elevator na sila at silang dalawa na lang, biglang huminto ito. Namatay ang ilaw. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Ana. Power fluctuation lang siguro, sabi ni Miguel. Sa loob ng masikip at madilim na espasyo, ang tanging maririnig ay ang kanilang paghinga. Ang pabango ni Ana, isang amoy ng sabon at bulaklak, ay tila mas tumindi. Masyado silang magkalapit. Masyadong intimate. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Ngunit sa ibang palapag, isang security guard ang nagulat na makita sila. Sir, akala ko po nasa meeting na kayo? Para maiwasan ang tanong, ginawa ni Miguel ang unang bagay na pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang hinila si Ana palapit sa kanya. Isinandal ito sa pader ng elevator at hinalikan ito. Nanlaki ang mga mata ni Ana sa gulat. Ang kanyang mga labi ay malambot at mainit. Sa isang segundo, nawala si Miguel. Nawala ang panganib, ang misyon, ang lahat. Ang tanging alam niya ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Nang marinig niya ang pag-ubo ng guard, bigla siyang natauhan. Humiwalay siya kay Ana. Pasensya na. We were having a moment, sabi niya sa guard, sabay kindat. Nagmamadaling isinara ng guard ang pinto. Nang umandar muli ang elevator, hindi sila makatingin sa isa't isa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nasasapul na. Sorry, sabi ni Miguel. Kailangan lang gawin. Hindi sumagot si Ana. Nakarating sila sa opisina ng kanyang ama. Tahimik at madilim. Gamit ang duplicate key mula kay Ramon, nakapasok sila. Hanapin mo ang kahon.
Ako ang magbabantay sa pinto. Utos ni Miguel. Habang naghahanap si Ana, pinagmasdan niya ito. Ang bawat kilos ay maingat at may determinasyon. Naalala niya ang halik. Hindi iyon kasama sa plano. Isang bugso ng damdamin. Pero bakit? Nahanap ko na po. Bulong ni Ana. Hawak nito ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng sahig, sa ilalim ng mesa ni Don Ricardo. Binuksan ito ni Miguel. Sa loob, wala silang nakitang dokumento. Walang titulo ng lupa, walang bank records. Ang laman nito ay isang luma at makapal na leather-bound diary. At sa tabi nito isang maliit na bote ng gamot na halos wala ng laman. Napakunot ang noo ni Miguel. Isang diary? Ito ba ang sagot sa lahat? Bago pa man nila masuri ang laman nito, isang mahinang tunog ang narinig nila mula sa labas. Dahan-dahang bumubukas ang pinto ng opisina. Nagkatinginan sila ni Ana. Parehong nanlalaki ang mga mata sa takot. Mabilis silang nagtago sa likod ng malaking kurtina. Biglang bumukas ang ilaw. At mula sa pintuan, isang boses na kilalang-kilala ni Miguel ang nagsalita. Malamig at mapaglaro. Naghahanap kayo nito, mga bata? Si Patricia Jimenez. Nakatayo siya roon, hawak ang isang kopya ng susi ng opisina at sa kanyang mga labi ay may isang ngangiting kasing lamig ng yelo. Naramdaman ni Ana ang paglamig ng hangin sa buong silid nang marinig niya ang boses ni Patricia. Mula sa kanilang pinagtataguan sa likod ng mabigat na kurtina, kitang-kita niya ang nangiti sa mga labi ng ginang. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata nito. Alam kong darating kayo, sabi ni Patricia, dahan-dahang naglalakad papasok sa opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang mga martilyo na pumupukpok sa nanahimik na silid. Ang isang daga ay laging bumabalik sa kanyang lungga. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa diary. Nakita ni Ana ang galit na namumuo sa kanyang mga mata, pero sinenyasan niya itong manahimik. Isang maling galaw lang, at tapos na sila. Ano po ang ginagawa ninyo dito, tita? Lakas loob na tanong ni Miguel, habang dahan-dahan silang lumalabas mula sa likod ng kurtina. Ako dapat ang magtanong niyan sa inyo, sagot ni Patricia. Ang kanyang tingin ay napunta sa kahon na hawak ni Miguel, pagkatapos ay kay Ana. At kasama mo pa talaga ang alagad na ito. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang alagad ay puno ng pangmamaliit. Naramdaman ni Ana ang pamilyar na kirot ng kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong galit. Hindi na siya ang dating Ana na basta na lang yumuyuko. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nalalaman ang totoo, sabi ni Miguel. Humahakbang paharap para protektahan si Ana. Biglang tumawa si Patricia, isang tawang walang saya. Ang totoo? Bata ka pa, Miguel. Ang katotohanan sa mundong ito ay depende sa kung sino ang may kapangyarihan. Lumapit ito sa mesa ng kanyang ama at may kinuha. Isang maliit na remote control. Ang security sa buong palapag na ito ay naka-off sa loob ng 10 minuto. May sapat na oras kayo para umalis at kalimutan ang lahat ng ito. Isipin ninyo na lang na isa itong mapagbigay na alok mula sa inyong nag-aalalang tita. Hindi ito isang alok, isa itong babala. Paano kung ayaw namin? Hamon ni Miguel. Ang nangiti ni Patricia ay biglang naglaho. Kung ganoon, baka ang susunod na balita ay tungkol sa isang trahedya. Isang magnanakaw na napatay sa loob ng Villard Tower kasama ang kanyang kasabwat na katulong. Naramdaman ni Ana ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang babaeng ito ay kayang gawin ang sinasabi niya. Tara na, sir, bulong ni Ana kay Miguel. Hindi ito ang tamang oras. Sa huli, kahit labag sa loob, nakinig si Miguel. Naglakad sila palabas ng opisina, ramdam ang mga matang nakatitig ni Patricia sa kanilang likuran. Pagbalik nila sa safe house, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Ramon ay mas mabigat pa kaysa dati. Ikinuwento ni Miguel ang nangyari. Isang patibong, sabi ni Ramon.
Ang kanyang mukha ay seryoso. Mabuti na lang at nakalabas kayo ng ligtas. Alam na niya ngayon na may hawak kayong alas laban sa kanya. Mas magiging delikado ang bawat kilos natin. Sa safe house, habang ginagamot muli ni Ramon ang sugat ni Miguel, binuksan ni Ana ang diary. Ang sulat kamay ay lumana. Sulat ng isang taong matagal nang nabubuhay. Mga unang pahina ay tungkol sa negosyo, sa mga tagumpay at kabiguan ng Villar Corporation. Pero habang lumilipat siya sa mga huling pahina, nag-iba ang tono. Ito ay naging isang personal na confession. Ang kasakiman ko ang nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay na habang buhay kong pagsisisihan. Ang pamilya Sandoval, sila ang unang biktima. Sila ay dapat kong kasosyo, pero sinira ko sila para makuha ang lahat. Napatingin si Ana kay Miguel. Nakikinig din ito. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Patuloy na binasa ni Ana ng malakas. At ngayon, ang karma ay bumabalik. Ang babaeng pinakasalan ko, si Patricia, ay hindi nagmamahal sa akin. Nararamdaman ko ito. Unti-unti akong nanghihina. Ang gamot na ibinibigay niya sa akin tuwing gabi na sinasabi niyang pampakalma ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa aking lakas. May hinala ako kung sino siya talaga. Isang Sandoval, isang multo mula sa nakaraan na bumalik para maningil. Natigilan silang lahat. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Si Patricia ay si Katrina Sandoval. Napatingin si Miguel sa maliit na bote na kasama ng diary. Kinuha niya ito. Ang etiketa ay halos nabura na, ngunit may isang salita na malinaw pa rin. Aconite. Isang uri ng halaman na kilala bilang wolf's bane, isang lason na kapag ibinigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon ay magmumukhang natural na atake sa puso. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pag-atake sa mansyon ay hindi lang para makuha ang kumpanya. Ito ay para tapusin na ang matagal ng plano, para siguraduhin si Don Ricardo ay hindi na makakapagsalita pa. Sa gitna ng nakabibinging katotohanan, naramdaman ni Miguel ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong buhay. Lahat ay binuo sa pundasyon ng kasinungalingan at dugo. Gumuho siya. Napasubsob siya sa kanyang mga palad, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana si Miguel Villar hindi bilang isang supladong amo, hindi bilang isang makapangyarihang tagapagmana, kundi bilang isang taong nasasaktan at nalilito. Nilapitan niya ito. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Inilagay niya lang ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng kilos ng pagdamay. Naramdaman niya ang pagtingin nito sa kanya. Sa mga mata nito, wala na ang dating pagdududa. Ang nakita niya ay pasasalamat. At sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho na sa mundong ito na puno ng pagkukunwari. Sila na lang dalawa ang totoo para sa isa't isa. Ngunit habang pinapanood sila ni Ramon mula sa isang sulok, isang detalye mula sa diary ang bumalik sa isip ni Ana. Ipagkakatiwala ko ang huling ebidensya sa taong pinakamalapit sa akin, ang aking kanang kamay, ang aking matapat na kaibigan, si RC Ramon Castillo. Napatingin si Ana kay G. Ramon na ngayon ay nakangiti sa kanila, isang nangiting nagpapakita ng simpatiya. Pero sa likod ng nangiting iyon, nakita ni Ana ang anino na nakita niya sa hardin at isang bagong takot ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan nila ay ang pinakadelikado sa kanilang lahat? Ang mga letrang RC ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Ana na parang isang sirang plaka. Ramon Castillo. Hindi niya maalis ang koneksyon. Ang bawat kilos ni G. Ramon, ang bawat salita nito, ay bigla niyang pinagdudahan. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Miguel tungkol dito. Sir, nabasa niyo po ba yung huling bahagi? Tanong niya habang nag-aalmusal sila. Ang alin?
Sagot ni Miguel, halatang puyat at problemado pa rin. Yung tungkol po kay RC na pinagkatiwalaan ni Don Ricardo. Tumingin sa kanya si Miguel. Pagkatapos ay kay Ramon na naghahanda ng kape. RC? Si Tito Ramon yan malamang. Sino pa ba? Sabi ni Miguel na parang wala lang. Kaya nga siya ang una kong tinawagan. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Papa. Pero, paano kung... Nagsimula si Ana, pero hindi niya alam kung paano tatapusin. Paano mo sasabihin sa isang tao na ang taong itinuturing niyang huling pag-asa ay maaaring isa ring kaaway? Ana, alam ko nag-aalala ka. Sabi ni Miguel, mas malumanay na ngayon. Pero si Tito Ramon, buong buhay ko, kasama ko na siya. Itinuring niya akong parang anak. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang pagtatanggol ni Miguel kay Ramon ay parang isang pader na hindi kayang gibain ni Ana. Nasaktan siya. Hindi dahil sa galit si Miguel, kundi dahil sa pagkadismaya na hindi siya nito pinaniniwalaan. Muli, naramdaman niya ang agwat sa pagitan nila. Siya, ang katulong na walang alam, at si Miguel, ang tagapagmana na nabubuhay sa mundo ng tiwala at katapatan na hindi pamilyar kay Annena. Pero hindi siya mapakali. Ang imahe ng malamig na mukha ni Ramon sa hardin ay hindi maalis sa kanyang isip. Kailangan niya ng pruweba. Nang araw na yon, habang abala si Miguel sa pag-aaral ng diary at si Ramon ay nasa labas para makipag-usap sa ilang mga kontak, nagkaroon ng pagkakataon si Ana. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si Ramon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Ano ba ang ginagawa niya? Naghahanap siya ng isang bagay na hindi niya alam kung ano. Binuksan niya ang drawer sa tabi ng kama. Mga damit. Sa ilalim may isang lumang leather briefcase. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, puro mga dokumento ng Villar Corp, mga lumang kontrata, mga financial report. Akala niya ay wala siyang makikita, hanggang sa may isang folder na nakaipit sa pinakailalim. Ang label, Sandoval Project. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga kopya ng mga dokumento, mga email, at mga kasunduan sa pagitan ng Villar Corp at Sandoval Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Patricia. Pero ang nakapukaw sa atensyon niya ay ang mga sulat kamay na tala sa gilid ng mga pahina. Sulat kamay ni Ramon Castillo. Ang mga tala ay nagdedetalye kung paano unti-unting tinanggalan ng pondo ang Sandoval Project, kung paano nilipat ang mga asset, at kung paano pinalabas na ang mga Sandoval ang may kasalanan sa pagkalugi. Si Ramon ang utak sa likod ng teknikal na aspeto ng pagbagsak ng mga Sandoval sa utos ni Don Ricardo. Ngunit ang huling dokumento ang nagpatigil sa paghinga ni Ana. Isang kasunduan sa pagitan ni Don Ricardo at isang RC, kung saan ipinapangako ang isang malaking porsyento ng kumpanya kapalit ng kanyang katapatan. Sa ibaba ng dokumento, may isang tala na isinulat ni Ramon. Pangakong napako, 20 taon ng paghihintay, oras na para maningil. Si Ramon ay hindi lang kasabwat, isa rin siyang biktima na naghihintay ng tamang pagkakataon para sa kanyang sariling paghihiganti. Hindi lang laban kay Patricia, kundi laban din sa mga Villar. Bigla, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Ramon sa labas. Nagmamadali niyang isinara ang briefcase, ibinalik sa drawer at lumabas ng kwarto. Kinagabihan, habang naghahapunan, hindi maalis ni Ana ang kanyang mga mata kay Ramon. Ang bawat ngiti nito, bawat kilos, ay isa ng kasinungalingan para sa kanya. Kailangan niyang makausap si Miguel. Naghintay siya hanggang sa pumasok na sa kwarto si Ramon. Kumatok siya sa silid ni Miguel. "Sir, kailangan po nating mag-usap," sabi niya. Inilabas ang isang dokumento na palihim niyang kinuha mula sa folder. Ipinakita niya ito kay Miguel. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito habang binabasa ang kasunduan at ang mapait na tala sa ibaba. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos,
ng hindi paniniwala. Hindi, hindi totoo to, sabi ni Miguel. Nanginginig ang baha. Peke to. Sir, nakita ko po sa mga gamit niya, bago pa man matapos ni Ana ang kanyang sasabihin, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran niya. Napalingon sila. Nakatayo doon si Ramon Castillo. Walang ngiti, walang pagkukunwari. Ang tanging naroon ay isang malamig at mapanuring tingin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na voice recorder. Ang recorder na ginamit ni Ana para itago sa ilalim ng mesa ni Ramon kaninang umaga. Sa pag-asang may maririnig siyang patunay. Isang recorder na syenran na natagpuan na pala nito. May hinahanap ka ba, Ana? Tanong ni Ramon. Ang boses niya ay kalmado, pero puno ng panganib. Ang katahimikan sa silid ay mabigat. Para kay Ana, ito na ang katapusan ng lahat. San? Nahuli na sila. Isinara ni Ramon ang pinto sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanila. Sa tingin ko, oras na para magkaroon tayo ng masinsinang pag-uusap. Ang kanilang kanlungan ay naging isang kulungan. At ang kanilang tagapagligtas ay ang pinakamatinding halimaw sa kanilang lahat. Nakatayo si Miguel, ang dokumento ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang mukha ni Ramon, ang mukha ng taong itinuring niyang pangalawang ama, ay estranghero na ngayon sa kanya. Ang kabaitan ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malamig pa kaysa sa galit, ang kalmadong pag-amin ng isang matagal ng pagkukunwari. Tito, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel, kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang sagot. Umaasa pa rin siya, isang maliit na bahagi niya, na sana ay mali ang lahat. Ang ibig sabihin niyan, Miguel, sabi ni Ramon, umupo sa isang silya na parabang pag-aari niya ang buong lugar, ay natuto na ako mula sa pinakamagaling. Ang ama mo, itinuro niya sa akin kung paano maging tuso, kung paano maghintay, at kung paano kunin ang nararapat para sa'yo. Lumapit si Ramon at kinuha ang diary mula sa mesa. Ang pagkakaiba lang namin, hindi ako gahaman. Kukunin ko lang kung ano ang ipinangako niya sa akin 20 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya, bulong ni Miguel, hindi makapaniwala. Ang kumpanya, pag-uulit ni Ramon. Si Patricia ay isang emosyonal na mangmang. Ang gusto niya ay paghihiganti. Ako? Ang gusto ko ay hustisya. At ang Villar Corporation ang hustisya ko. Bigla, narinig ni Miguel ang mahinang tunog ng pag-click. Ang lock ng pinto. Natigilan siya. Nakulong sila. Ano ang gagawin mo sa amin? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tapang pa rin. Ngumiti si Ramon. Hayaan nating maglaro ang tadhana. Hahayaan kong ilabas ninyo si Patricia. Magpapatayan kayo. At sa huli, kapag kayo na lang dalawa ang natira, ako na ang bahalang maglinis ng kalat. Sa isang mabilis na kilos, sinugod ni Miguel si Ramon, isang sigaw ng galit at pagkakanulo. Ngunit mas mabilis si Ramon. Umilag ito at tinulak si Miguel ng malakas. Dahil sa kanyang sugat, nawalan ng balanse si Miguel at bumagsak sa sahig. Huwag kang padalos-dalos, bata, sabi ni Ramon. Hindi mo pa ako kilala. Hinila ni Ana si Miguel patayo. Kailangan nating umalis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana ang bintana sa likod ng kwarto. Walang rehas, iyon na ang kanilang tanging daan. Binuksan niya ito at walang pag-aalinlangan na tumalon palabas. Hindi mataas ang ibinagsak. Isang hardin lang sa ibaba. Miguel, halika na! Sigaw niya. Hindi na nag-isip pa si Miguel. Sumunod siya kay Ana. Tumalon sila sa dilim ng gabi habang naririnig nila ang galit na sigaw ni Ramon mula sa loob. Tumakbo sila. Tumakbo sila nang walang direksyon sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos. Putik, sakit, at takot ang kanilang kasama. Walang pera, walang telepono, walang matatakbuhan. Ang buong mundo ay tila naging kaaway nila. Sa wakas,
Nakakita sila ng isang abandonadong bodega at doon nagtago. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at pagod. "Patawarin mo ako, Ana," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. "Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinagkatiwalaan kita." Umiling si Ana. "Hindi ito ang oras para dyan." "Hindi," giit ni Miguel. Tumingin siya sa mga mata nito. "Sa lahat ng kasinungalingan sa buhay ko, sa lahat ng pagkukunwari, ikaw lang ang totoo." Sa mga salitang iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Sa gitna ng panganib at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ito tungkol sa isang amo at isang katulong. Sila ay dalawang taong nag-iisa na sa mundo at ang tanging meron sila ay ang isa't isa. Ngunit ang kanilang sandali ay hindi nagtagal. Isang sinag ng ilaw mula sa labas ang tumama sa kanilang mga mukha. Mga sasakyan. Maraming sasakyan ang pumapalibot sa bodega. Narinig nila ang mga sigaw at ang pag-click ng mga baril na inihahanda. Sa isang panig, nakita nila ang mga tauhan ni Ramon. Sa kabilang panig, bumaba mula sa isang itim na kotse si Patricia Jimenez, may kasamang mga armadong lalaki. Napangiti si Ramon na ngayon ay nakatayo sa labas. "Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Mukhang nagsabay pa tayo, Katrina." "Huwag mo akong matawag-tawag sa pangalang yan, traidor," sigaw ni Patricia. "Akin ang tagapagmana." Isang tensyonadong katahimikan ang namayani. Nasa gitna sina Miguel at Ana, na ipit sa pagitan ng dalawang kaaway na parehong gusto silang makuha. "Sir, anong gagawin natin?" Nanginginig na tanong ni Ana. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Mahigpit. "Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan." Bigla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagsimula ang kaguluhan. Nagpaputukan ng dalawang grupo. Sa gitna ng putukan, isang malaking kahoy mula sa nabubulok na kisame ng bodega ang nagsimulang bumagsak. Diretso sa kinaroroonan ni Ana. "Ana!" Walang pag-aalinlangan, itinulak siya ni Miguel ng buong lakas. Nailigtas niya si Ana, pero siya ang tinamaan. Isang malakas na kalabog ang narinig at si Miguel ay bumagsak sa lupa. Walang malay. "Miguel!" Sigaw ni Ana, isang sigaw ng purong sakit at takot. Sinubukan niyang lapitan si Miguel, pero huli na ang lahat. Kinuha ng mga tauhan ni Patricia ang walang malay na katawan nito at mabilis na isinakay sa kotse. Si Ramon at ang kanyang mga tauhan ay umatras na rin sa gitna ng kaguluhan. Naiwan si Ana, mag-isa sa gitna ng bodega, sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng bagyo. Umuulan pa rin. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Wala na si Miguel. Wala na ang lahat. Talo na sila. Ito ang pakiramdam ng pagiging ganap na mag-isa. Ito ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang katahimikan sa bodega ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng putukan. Si Ana, basang-basa ng ulan at luha, ay nakaupo sa malamig na sahig. Wala na si Miguel. Kinuha na siya ng mga tauhan ni Patricia. Naiwan siyang mag-isa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay umubos sa kanya. Isa lang siyang Ana Reyes, ang anak ng katulong. Sino siya para labanan ang mga Villar, si Patricia, at ngayon, pati si Ramon. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, hinayaan ang kanyang mga hikbi na lumabas. Wala na. Tapos na ang lahat. Tinalo na sila ng kasamaan. Ngunit habang umiiyak siya, may kung anong imahe ang bumalik sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ina. Ang mga mata nito na laging puno ng pag-asa kahit anong hirap ang dinaranas nila. Ang mga salita nito, "Anak, hindi man tayo mayaman, pero meron tayong dignidad. Huwag kang susuko sa tama." At pagkatapos, ang mukha ni Miguel, ang kanyang mga mata na sa huling sandali ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ang mga salita nito,
ikaw lang ang totoo. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaan na talunin sila ng mga taong ito. Hindi niya pwedeng hayaan na masira ang pangalan ng kanyang ina. At hindi niya pwedeng hayaan na mawala ang pag-asang ipinakita ni Miguel sa kanya. Kahit nag-iisa siya, kailangan niyang lumaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, tumingin siya sa kanyang sarili sa isang maliit na basag na salamin sa dingding ng bodega. Ang kanyang mukha ay marumi. Ang kanyang buhok ay gusot. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong ningning ng determinasyon. Nasaan ang huling ebidensya? Bumalik sa kanyang isip ang diary ng Don Ricardo. May binanggit siya tungkol sa isang huling ebidensya na ipinagkatiwala niya sa RC. Pero hindi yun ang dokumento na nakita niya sa briefcase ni Ramon. Ang dokumentong yon ay para sa personal na paghihiganti ni Ramon. Ang tunay na huling ebidensya ay maaaring ang video. Isang video na binanggit ng Don na gagamitin lang sa tamang pagkakataon. At ang matma para sa video. Miguel ang nakakaalam. Naglakad si Ana sa ilalim ng ulan, papunta sa pinakamalapit na munisipyo. Doon, may nakita siyang public phone. Kailangan niyang hanapin ang abogado ni Don Ricardo. Matanda na ang Don. At sa loob ng ilang taon, tanging isang pangalan lang ang laging binabanggit niya bilang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa legal na usapin. Attorney Manolo Reyes. Nang makarating siya sa opisina ng abogado, gabi na. Ang sekretary ay nagulat na makita ang isang babaeng galing sa kalsada. "May appointment po ba kayo?" Tanong ng sekretary, may pagdududa sa boses. "Kailangan ko po si Attorney Reyes. Ngayon na po." "Tungkol po ito kay Don Ricardo Villar," mariing sabi ni Ana. Sa loob ng ilang minuto, lumabas si Attorney Manolo Reyes. Isang matanda at kagalang-galang na Ginoo, may salamin sa ilong at kulubot sa mukha. "Ako si Ana Reyes po. Anak po ako ng katulong ni Don Ricardo. May importante po akong sasabihin sa inyo." Sabi ni Ana, ipinaliwanag ang lahat. Ang pag-atake, ang diary, si Patricia at si Ramon. Sa simula, nagduda si Attorney Reyes. Ngunit habang nagsasalita si Ana, nakita niya ang sinseridad at desperasyon sa mga mata nito. Inilabas niya ang diary. Binasa ni Attorney Reyes ang diary. Ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng gulat. "Diyos ko, kaya pala." "May nalalaman po ba kayo tungkol sa huling ebidensya, Attorney?" Tanong ni Ana. "Isang video?" Tumango si Attorney Reyes. "Mayroon akong instruction mula kay Don Ricardo. Isang video na naka-encrypt at kailangan ng isang code para ma-access. Ang code na yon," sabi niya, "tanging si Miguel lang ang nakakaalam. Isang personal na code na ibinigay niya kay Miguel noon." Nagkaroon ng pag-asa si Ana. May pag-asa pa. "Kailangan nating ilabas ito sa publiko," sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagamitin ni Patricia ang board meeting bukas para ipahayag ang kanyang pagkuha sa kumpanya. Iyon ang tamang oras. "Delikado yan, Hija. Pwedeng mamatay ka." Babala ni Attorney Reyes. "Pabayaan na po. Hindi ko po pwedeng hayaan na manalo ang kasamaan at kailangan po naming iligtas si Miguel." Magkasama silang gumawa ng plano. Si Ana ang magiging susi. Siya ang maghahanap ng paraan para makapasok sa Villar Tower sa gitna ng mga security at hanapin si Miguel para makuha ang code. Si Attorney Reyes naman ang maghahanda ng video at maghihintay sa tamang signal. Gabi na. Hindi natulog si Ana. Nag-iisip siya. May isang bagay na madalas niyang nakikita sa mansyon kapag may mga malalaking event. Ang mga catering staff, ang kanilang mga uniforme. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, sa unang sikat ng araw, nakatayo si Ana sa harap ng Villar Tower. Suot niya ang isang uniforme ng catering staff na nakuha niya sa isang lumang tindahan. Nakatago sa kanyang bulsa ang isang maliit na communicator device na ibinigay ni Attorney Reyes. Tumingin siya sa matayog na gusali. Sa loob nito,
naroon si Miguel at naroon din ang mga taong sumira sa buhay nila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na katulong. Siya si Ana Reyes at handa siyang labanan ng lahat. Ang katahimikan sa bodega ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng putukan. Si Ana, basang-basa ng ulan at luha, ay nakaupo sa malamig na sahig. Wala na si Miguel. Kinuha na siya ng mga tauhan ni Patricia. Naiwan siyang mag-isa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay umubos sa kanya. Isa lang siyang Ana Reyes, ang anak ng katulong. Sino siya para labanan ang mga Villar? Si Patricia? At ngayon, pati si Ramon. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kapangyarihan. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod, hinayaan ang kanyang mga hikbi na lumabas. Wala na. Tapos na ang lahat. Tinalo na sila ng kasamaan. Ngunit habang umiiyak siya, may kung anong imahe ang bumalik sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ina. Ang mga mata nito, na laging puno ng pag-asa, kahit anong hirap ang dinaranas nila. Ang mga salita nito, "Anak, hindi man tayo mayaman, pero mayroon tayong dignidad. Huwag kang susuko sa tama." At pagkatapos, ang mukha ni Miguel. Ang kanyang mga mata na sa huling sandali ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ang mga salita nito, "Ikaw lang ang totoo." Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaan na talunin sila ng mga taong ito. Hindi niya pwedeng hayaan na masira ang pangalan ng kanyang ina at hindi niya pwedeng hayaan na mawala ang pag-asang ipinakita ni Miguel sa kanya. Kahit nag-iisa siya, kailangan niyang lumaban. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa kanyang sarili sa isang maliit na basag na salamin sa dingding ng bodega. Ang kanyang mukha ay marumi. Ang kanyang buhok ay gusot. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong ningning ng determinasyon. Nasaan ang huling ebidensya? Bumalik sa kanyang isip ang diary ng Don Ricardo. May binanggit siya tungkol sa isang huling ebidensya na ipinagkatiwala niya sa RC, pero hindi iyon ang dokumento na nakita niya sa briefcase ni Ramon. Ang dokumentong yon ay para sa personal na paghihiganti ni Ramon. Ang tunay na huling ebidensya ay maaring ang video. Isang video na binanggit ng Don na gagamitin lang sa tamang pagkakataon. At ang matma para sa video? Miguel ang nakakaalam. Naglakad si Ana sa ilalim ng ulan papunta sa pinakamalapit na munisipyo. Doon, may nakita siyang public phone. Kailangan niyang hanapin ang abogado ni Don Ricardo. Matanda na ang Don at sa loob ng ilang taon, tanging isang pangalan lang ang laging binabanggit niya bilang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa legal na usapin, Attorney Manolo Reyes. Nang makarating siya sa opisina ng abogado, gabi na. Ang sekretary ay nagulat na makita ang isang babaeng galing sa kalsada. "May appointment po ba kayo?" Tanong ng sekretary, may pagdududa sa boses. "Kailangan ko po si Attorney Reyes. Ngayon na po. Tungkol po ito kay Don Ricardo Villar," mariing sabi ni Ana. Sa loob ng ilang minuto, lumabas si Attorney Manolo Reyes. Isang matanda at kagalang-galang na Ginoo, may salamin sa ilong at kulubot sa mukha. "Ako si Ana Reyes po. Anak po ako ng katulong ni Don Ricardo. May importante po akong sasabihin sa inyo." Sabi ni Ana, ipinaliwanag ang lahat. Ang pag-atake, ang diary, si Patricia at si Ramon. Sa simula, nagduda si Attorney Reyes. Ngunit habang nagsasalita si Ana, nakita niya ang sinseridad at desperasyon sa mga mata nito. Inilabas niya ang diary. Binasa ni Attorney Reyes ang diary. Ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng gulat. "Diyos ko, kaya pala." "May nalalaman po ba kayo tungkol sa huling ebidensya, Attorney?" Tanong ni Ana. "Isang video?" Tumango si Attorney Reyes. "Mayroon akong instruction mula kay Don Ricardo. Isang video na naka-encrypt at kailangan ng isang code para ma-access. Ang code na yon, sabi niya, tanging si Miguel lang ang nakakaalam. Isang personal na code na
na ibinigay niya kay Miguel noon. Nagkaroon ng pag-asa si Ana. May pag-asa pa. Kailangan nating ilabas ito sa publiko, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagamitin ni Patricia ang board meeting bukas para ipahayag ang kanyang pagkuha sa kumpanya. Iyon ang tamang oras. Delikado yan, Hija. Pwedeng mamatay ka. Babala ni Attorney Reyes. Pabayaan na po. Hindi ko po pwedeng hayaan na manalo ang kasamaan at kailangan po naming iligtas si Miguel. Magkasama silang gumawa ng plano. Si Ana ang magiging susi. Siya ang maghahanap ng paraan para makapasok sa Villar Tower sa gitna ng mga security at hanapin si Miguel para makuha ang code. Si Attorney Reyes naman ang maghahanda ng video at maghihintay sa tamang signal. Gabi na. Hindi natulog si Ana. Nag-iisip siya. May isang bagay na madalas niyang nakikita sa mansyon kapag may mga malalaking event. Ang mga catering staff, ang kanilang mga uniforme. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, sa unang sikat ng araw, nakatayo si Ana sa harap ng Villar Tower. Suot niya ang isang uniforme ng catering staff na nakuha niya sa isang lumang tindahan. Nakatago sa kanyang bulsa ang isang maliit na communicator device na ibinigay ni Attorney Reyes. Tumingin siya sa matayog na gusali. Sa loob nito, naroon si Miguel at naroon din ang mga taong sumira sa buhay nila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na katulong. Siya si Ana Reyes at handa siyang labanan ang lahat. Bawat hakbang ni Ana papasok sa Villar Tower ay parang naglalakad siya sa isang minahan. Ramdam niya ang bawat sulyap ng mga security guard, bawat pagdaan ng mga executive. Ang uniforme ng catering staff ay tila isang balabal na halos hindi makapagkubli sa kaba ng kanyang puso. Ang grand ballroom sa itaas ay puno na ng mga tao. Mga board member, mga high-ranking executive at mga piling media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Patricia Jimenez, may ngiti sa mga labi na parabang siya na ang ganap na nagwagi. Sa tabi niya, si Ramon Castillo, kalmado at nagmamasid sa paligid. At doon, sa isang sulok ng entablado, nakita ni Ana si Miguel. Nakaupo ito sa isang silya. May dalawang lalaking nakatayo sa likuran nito. Namumutla si Miguel at may mga pasa sa kanyang mukha. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, kahit sa isang iglap, nakita ni Ana ang isang bahagi ng kanyang pag-asa. Kailangan niyang makalapit kay Miguel. Kinuha niya ang isang tray ng champagne at dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang biglaang kilos, sinadya niyang maidulas ang isang baso ng champagne sa damit ng isa sa mga security guard na nagbabantay kay Miguel. "Naku po, pasensya na po sir," sabi ni Ana. Kunwaring nagpapanik. Nagulo ang guard. Nagalit. "Ano ba naman yan? Hindi ka marunong magtrabaho." Habang inaatupag ng guard ang kanyang damit, dahan-dahang lumapit si Ana kay Miguel. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata ni Miguel may isang kislap ng pagkilala. "Sandoval 98, pabulong ni Ana. Sapat lang para marinig ni Miguel. Iyan ang code. Nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Ang pagkabigla ay napalitan ng pag-asa. "Nasa ng Attorney Reyes? Handa na siya," bulong ni Ana at pagkatapos ay mabilis na lumayo. Ang mga salita ni Ana ay parang kuryente na dumaloy sa katawan ni Miguel. Sandoval, ending 98, ang matagal na niyang kinalimutan. 1 taon at isang pangalan na sinabi ng kanyang ama na laging tandaan para sa isang emergency. Hindi niya alam kung anong emergency, pero ngayon, naintindihan niya. Naglabas si Patricia ng isang papel. "Ngayon, formal kong ipinapahayag ang aking pagkuha sa Villar Corporation. Ang aking ama, si Don Ricardo, ay hindi na makakabalik sa kanyang posisyon." Ang mga flash ng camera ay kumikislap. Ngumiti si Patricia. Ngunit sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likuran ng entablado na nakalaan sana para sa isang presentasyon ng kumpanya ay biglang nagbago. "Attorney Reyes, ngayon na," bulong ni Ana sa kanyang communicator. Ang lahat ay napatingin sa screen.
Ang ngiti ni Patricia ay naglaho. Si Ramon ay naniga sa kanyang kinatatayuan. Sa screen, lumabas ang mukha ni Don Ricardo Villar. Payat, pero malinaw ang kanyang tinig. Sa mga oras na ito, kung nanonood kayo, alam kong nangyayari na ang kinatatakutan ko. Si Patricia Jimenez, na ang tunay na pangalan ay Katrina Sandoval, ay ginagamit ang aking kalusugan para agawin ang kumpanya. Siya ay nagpapakain sa akin ng lason. Pero hindi lang siya ang kalaban. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng ballroom. Ang mga mukha ay puno ng gulat. Si Patricia ay tulala. May isa pa. Ang taong pinagkatiwalaan ko, si Ramon Castillo. Siya ang utak sa pagbagsak ng pamilya Sandoval. At ngayon, ginagamit niya kayo para maghiganti sa akin at sa lahat ng mga bilyar. May hawak ako na huling ebidensya laban sa kanilang dalawa. Isang set ng dokumento at audio recording na magpapatunay sa kanilang mga kasalanan. Nagdilim ang mukha ni Ramon. Tumayo siya at sinugod ang control booth. Biglang nagkagulo. Sinubukan ni Patricia na sugurin ang screen, pero pinigilan siya ng kanyang mga tauhan. Sumigaw si Ramon. Sinusubukan pigilan ang pag-ere ng video. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses ni Don Ricardo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagbubunyag ng lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatago. Ang kanyang paghingi ng tawad sa pamilya Sandoval, ang kanyang pagsisisi sa mga kasalanan. Pumunta si Miguel kay Ana. Hindi lang sila ang maniningil. Sa loob ng ilang segundo, dumating ang pulis. Handa na sila. Inaresto nila si Patricia at ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Ramon na tumakas, pero nahuli rin siya. Ang lahat ay nagulantang. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana si Patricia. Ang dating mayaman at eleganteng ginang ay ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Lumapit si Ana dito. Tiningnan niya ito. Hindi na may takot, kundi may lungkot. Tapos na ang lahat, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi na mananalo ang galit mo. Biglang sumigaw si Patricia, isang sigaw ng matinding pagkabigo. Wala kang alam. Wala kang alam sa sakit na dinanas namin. Alam ko po ang sakit ng kawalan, pero hindi ito ang paraan. Sagot ni Ana. Habang hinihila palayo si Patricia, nagtagpo ang mga mata ni Ana at Miguel. Ang panganib ay lumipas na. Ang hustisya ay nanalo. Ngunit nang tumingin si Miguel sa paligid, nakita niya ang lahat ng mga kamera na nakatutok sa kanila. Ang lahat ng mga mata na nagtatanong, isang tagapagmana at isang katulong. Ang mga tinig ng paghuhusga ay nagsimulang bumulong sa kanyang isip. Ang kanyang mundo ay lumalawak, ngunit ang mga pader ng lipunan ay nanatili pa rin. Humakbang si Miguel palapit kay Ana, ngunit bigla siyang huminto. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit, pero 1,000,000 agwat ang pumapagitan sa kanila. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kamay ni Ana. Pagkatapos ay sa sarili niyang kamay. Ang kanilang mga kamay ay magkaiba. Ang kanilang mundo ay magkaiba. 1 linggo matapos ang kaguluhan sa Villar Tower, ang mundo ay nagsimulang bumalik sa dati. O sa isang bagong normal. Nasa ospital si Don Ricardo, unti-unting gumagaling mula sa pagkalason at matinding stress. Nakita siya ni Ana. Payat pa rin, pero ang kanyang mga mata ay malinaw na. Niyakap niya si Ana at sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na paghingi ng tawad mula sa matandang Don, hindi lang para sa nangyari sa kanya, kundi para sa kanyang mga kasalanan, sa pamilya Sandoval, at sa mga taong nasaktan niya. Salamat, Ana, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina. Ikaw ang nagligtas sa aming lahat, hindi lang sa buhay ko, kundi sa kaluluwa ng pamilyang ito. Para kay Ana, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang salapi. Si Miguel, ngayon ang acting CEO ng Villar Corporation, ay abala sa paglilinis ng kalat. Ang pangalan ng kumpanya ay nasira.
Pero pilit niya itong binabangon. Isang araw, napanood ni Ana sa balita ang isang press conference. Si Miguel, nakatayo sa harap ng mga reporter, ay nagpahayag ng isang bagong programa. Bilang unang hakbang sa pagbabago, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag, ay itatatag ang Sandoval Foundation, isang pondo para sa mga pamilyang biktima ng hindi patas na pagnenegosyo. Ito ay isang hakbang para matubos ang mga kasalanan ng nakaraan at bumuo ng isang mas makatarungang kinabukasan. Nakaramdam si Ana ng pagmamalaki. Nagbago si Miguel. Hindi na lang siya ang supladong tagapagmana. Naging isang leader siya na may puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin sila nag-uusap ng personal. Ang agwat sa pagitan nila, na tila nawala sa gitna ng panganib, ay bumalik nang maging ligtas na ang lahat. Si Miguel ay abala sa kanyang bagong tungkulin. Si Ana naman, pilit na bumabalik sa simpleng buhay kasama ang kanyang ina, na labis na nag-alala sa kanya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman si Ana sa harap ng kanilang maliit na bahay, may huminto na sasakyan sa tapat. Hindi ito isang mamahaling kotse, isang simpleng SUV. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Hindi ang formal na suit na laging suot nito. Si Miguel. Tumayo si Ana at hinintay itong lumapit. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. "Kumusta, Ana?" tanong ni Miguel. May bahid ng hiya sa kanyang boses. "Maayos naman po, sir," sagot ni Ana. Ang paggamit ng sir ay tila naglagay ng isang pader sa pagitan nila. Ngumiti si Miguel. "Hindi na, sir. Ana, Miguel na lang." Niyaya niya itong pumasok. Tahimik silang umupo sa bangko sa labas. "Gusto kong magpasalamat ulit sa'yo," sabi ni Miguel. "Hindi lang sa pagligtas mo sa buhay ko, kundi sa pagpapakita mo sa akin ng totoo. Ang tunay na halaga ng tiwala, ng tapang, ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal." Tumingin si Ana sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng damdamin na pareho nilang naramdaman sa ilalim ng ulan sa bodega. "Dahil sa'yo, naintindihan ko na ang pagiging bilyar ay hindi lang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa responsibilidad at sa pagiging matapat." Nagbuntong hininga si Miguel. "Alam kong magkaiba ang mundo natin, Ana. Ang mundo ko ay magulo, puno ng intriga. Ang mundo mo ay simple at totoo." Napayuko si Ana. Naramdaman niya ulit ang kirot ng agwat sa pagitan nila. Pero patuloy ni Miguel. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay niya. "Ayokong bumalik sa mundong yon nang wala ka. Hindi ko kailangan ng tagapagmana sa tabi ko, Ana. Kailangan ko ng isang kasama. Isang tao na ipapaalala sa akin kung ano ang mahalaga." Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Gusto kong bumuo ng bagong mundo kasama ka, Ana. Isang mundo na hindi na pinamamahalaan ng pangalan o yaman. Isang mundo na pinamamahalaan ng tiwala, ng tapang, at ng pag-ibig. Gagawin ko ang lahat, basta't kasama kita." Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay biglang nawala. Ang babaeng katulong na laging nakayuko ay nakatingin na ngayon sa mga mata ng tagapagmana, na nakikita ang isang kaluluwa na handang magmahal. "Opo, Miguel," sabi niya, at isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Opo." Inilapit ni Miguel ang kanyang mukha kay Ana. At sa ilalim ng sikat ng araw, sa labas ng maliit na bahay na puno ng alaala ng simple nilang buhay, hinalikan niya si Ana. Hindi ito ang nagmamadaling halik sa elevator. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, ng bagong simula. Magkaiba man ang kanilang pinagmulan, sa kanilang mga puso, sila ay pareho. Dalawang kaluluwa na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan, handang harapin ang anumang hamon ng kinabukasan, magkasama.